ang grupo ng mga lalaking ito nang ang kanilang masayang inuman na uwi sa katatakutan. Ang L300 van kasi na nakapark sa kanilang likuran, bigla na lang silang inararo. Kaya agad silang nagsitayuan para pigilang tuluyang magulungan ng sasakyan. Nawala na talaga ang kanilang amats ng kanilang napagtanto na umandar ang L300 van nang wala namang kahit sinong nagmamaneho. Nakatago yung susi, ba't umandar yung FB? Parang horror na gusto niya banggayan kami lahat. Natanggal yung lasing namin nung nangyari yun. Na-shock lahat eh. Ngayon pa lang, inuunahan na raw nila kayo. Hindi raw ito kaso ng mechanical error, kundi real-life horror. Insidente nangyari nitong nakaraang linggo sa garaheng ito sa Santo Tomas, Pampanga. Masaya raw noong nagiinuman ang grupo ni na Paulo kasama ang amo nilang si Joseph. May kumakanta, may sumasayaw eh. Sa sobrang saya namin, lalong gumanda yung kwentuhan namin. Bandang alas 9 ng gabi, nagulat na lang daw sila nang narinig na biglang umandar ang makina ng L300 van na nakapwesto sa kanilang likuran. Umandar siyang kusa, parang may nagpapaandar na wala naman tao. Nagredondo yung sakin eh. Pagkatalikod ko, talagang ako yung sasapulin, ma'am eh. Si Paulo, sinubukang abutin ang kambyo ng L300 van para pigilan sana ang pag-andar nito. Para ma-neutral. Gusto niyang umandar mag-isa. Wala susi, walang driver. Talagang malakas eh. Kaya yung mga kasama ko nagpulasan na, tulong-tulong kami. Ang dami na namin, di namin mapigilan. Parang nagtutulak ang naka-handbrake na sasakyan. Kasi nakapremera siya sa taas, nahila ko siyang pababa, ma-neutral, namatay yung sasakyan. Electrical tsaka mechanic, wala naman po siyang technical problem. Mapapaisip kami eh. Sa pinikula lang napapanood yung mga umaandar na sakyan na walang tao. Nakakakilabot, nakakatakot. Noon pa man daw kasi, may kakatwa na silang karanasan sa garahe kung saan nakaparada ang van. Pag yung tahimik na yung paligid, parang feeling mo may kasama ka na. Titingin mo sa likod mo, wala naman tao. Parang may sumusunod sa'yo pag lumalakad ka. Pag titignan mo, wala naman. Diyan sa may CR namin, diyan sa may likod. Diyan sila naglalaro. Parang yapak na mga bata talaga. Hindi lang isa, mga dalawa, ganyan yung tumatakbo sila. Lalo pang nakadagdag ng kilabot na sa mismong garahe pala ni na Joseph, may pagawaan din ng kabaong. Negosyo ito ng kaibigan ni Joseph na si Joey. 2 months pa lang ko dito. Sabi niya sa akin, pare, dito ko na lang, mas maganda rito. Once na umulan man, umaraw at bumagyo, wala kang problema. Si Joey rin daw ang may-ari ng L300 van na madalas din daw nilang gamit sa pag-deliver ng mga ataol. Kung minsan, pinagsasakyan din daw nila ito nang ipinapakisuyo sa kanilang bangkay. Pinag-deliver ko lang ng kabaong, namatayan doon, na iuwi kung saan dito sa lugar sa amin. Makikiusap sila sa akin na kung pwede, ibabalik lang dito yung patay. Nakakabaong naman yun dahil ako. Ang van, minsan na rin daw nakapagsakay ng pasyenteng namatay. Nung nangyari doon sa kumpare ko na inatake siya, walang ibang magsiservice, hatid ko, hindi umabot ng ospital. Sa mismo sasakyan ko, namatay. Alagang-alaga raw naman ni Joey ang kanyang van, kaya nagtataka siya kung paanong umandar itong mag-isa. Nangilabot nga ako nun, gawa ng hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Parang horror na gusto niya banggayan kami lahat. At ngayon din lang daw nila ipagtatapat. Bago pa mag-isang umandar ang van, ang tireman na si Peng na kasama nila sa inuman, may napansin na raw na kakatuwang mga imahe sa loob ng sasakyan. May puti pong nakasakay sa isa sa harap, dalawa sa likod. Hindi po gano'ng aninag yung mukha. Natakot po ako, ma'am. Nangilabot po ako eh. Wala, halos lahat hindi kumikibo sa nangyari. Sa hiling na rin ni na Paulo, nagsama ang aming programa ng paranormal researcher.
Sa paglilibot ni Ana de la Cruz, ano kaya ang kanyang madidiskubre? Gugulong na ang nakakakilabot na paranormal investigation. Andito yung batang babae. Susunod na! Yan, boss, kaya ng ghetto. Ang good time ng magkakatrabahong ito sa Santo Tomas, Pampanga na uwi sa horror time nang ang nakaparadang L300 van sa kanilang likuran, bigla na lang silang inararo kahit wala namang nagmamaneho. Natanggal yung lasing namin na nangyari yun. Wala, halos lahat hindi kumikibo. Dumagdag pa sa kanilang takot at di umano nakita ng kasama nilang si Peng sa loob ng sasakyan. May puti pong nakasakay. Isa sa harap, dalawa sa likod. Hindi po gano'ng aninag yung mukha. Nitong Biyernes, binisita sila ng paranormal researcher na si Ana de la Cruz. Ito po yung mandar. Biniro lang po kayo. Sa tuwing aalis po kayo, lagi pong kasama tong bata na to. Dalawa po sila. Yung batang Tapos, para babae, sa likod. nasa likod. Opo. Pag yun ay umano rito, nagkakatuwaan sila, nabiruin natin sila, masaya sila, try natin kung ano yung reaction nila. Huwag po kayong matakot, hindi naman daw po niya sinasadya. Humingi naman po pasensya yung bata. Meron kayo nararamdaman? Oo, yung bata nga, andito oh. Kung nakikita nyo, nandito yung bata, andito yung batang babae. Nakaupo lang, tinitignan lang tayo. Kung halimbawa, kasama ko sa biyahe, Mahalin mo to, mahalin mo. Na ano ko nung... Ano, bakit ma'am? Teka lang. Yan, boss, kaya ng ghetto. Yan, boss, yan nakikita. Pag nakaramdam po kayo ng mainit, sabihin nyo lang po bari-bari apo. Hindi po tayo dapat matakot sa mga ganyang mga espiritu. Sa buhay po tayo matakot. Yung akala naming nakakakalang na nararamdaman namin, totoo pala. Chinek din ang van ng eksperto sa makina ng sasakyan. Yung sasakyan ba before, nag-undergo na siya ng electrical repair. wala, matagal na, hindi pa napapalitan yung mga electrical. Kapagtaka naman, sir, bakit kumandar ng walang susi, nakasabit yung susi? Yung tinitignan na sa side ng electrical malfunction. Tinignan ko yung flooring kung saan nakapark yung sasakyan at patag naman siya. Rare itong gumagantong kaso. Hindi ko siya may tuturing na paranormal. Yung pagbukas ng makina kasi nagkakaroon ng ignition sa loob ng sasakyan. Nag-start lamang ito kapag nagkaroon ng electrical supply or power doon mismo sa sasakyan. Ang nakita ko dito is simply electrical fault and mechanical fault. Particularly sa mga starters, yan sa ignition. Baka kasi nagkaroon ng, let's say, mga loose wiring, nagkaroon ng short circuit, kaya as frequency na makita natin, aandar niya mag-isa. May tinatawag tayong intermittent fault. Maaring ngayon, okay siya. Pero kapag mamaya, hindi na check, saka lumalabas yung mga errors nung, let's say, ng isang system. Nasa inyo naman yun kung maniniwala kayo o hindi. Respetuhin nyo na lang kasi kami yung naka-experience Hindi naman kayo Hindi ba't bago ang inuman, nakagawian na ang unang tagay alay sa lupa? Para sa ating kasiyahan, walang masasagasaan.